Sa bawat huling pahina ng ating kabataan, may isang araw na tahimik pero mabigat sa pakiramdam. Isang araw na hindi mo agad maiintindihan habang nangyayari. Pero habang tumatagal, doon mo lang mararamdaman ang tunay nitong halaga. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang alaalan. Isang simpleng pagtatapos noong dekada 80 at 90 kung saan ang diploma ay hindi lang papel, kundi pangarap ng buong pamilya. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Naaalala ko pa yung araw na iyon, graduation ko ng high school. Hindi grande, hindi rin perpekto. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko. Madaling araw pa lang, gising na ako. Hindi dahil ginising ako, kundi dahil hindi na talaga ako makatulog. May halo kasing kaba at excitement. Parang gusto ko nang matapos, pero ayoko rin. Sa tabi ko, nakasampay yung puting polo. Medyo luma na, medyo kopas. Pero iyon na yung pinakamaayos kong damit. Yung pantalon, hiniram ko pa sa pinsan ko. Kasi mas maayos yung kanya. Medyo maluwag sa akin, kaya nilagyan na lang ng sinturon. Yung sapatos, pinunasan ko pa ng basang-basahan kagabi. Wala kaming shoe polish noon, kaya kung anong meron, yun na. Sa kusina, nakita ko si nanay tahimik na nagluluto ng almusal. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero ramdam ko na espesyal yung araw na iyon para sa kanya. Ma, alis na ako mamaya, sabi ko. Tumango lang siya. Nilapag niya yung pagkain sa mesa. Mag-ingat ka, ngumiti lang ako. Si tatay naman, maaga nang umalis. May trabaho pa rin siya kahit graduation ko. Pero bago siya umalis, napansin kong tumingin siya sa akin. Congrats anak, sabi niya. Simple lang, pero sapat na iyon. Naglakad lang ako papuntang school. Wala kaming pamasahe noon para sa tricycle. At sanay naman akong maglakad. Habang naglalakad ako, para iba yung pakiramdam ng paligid. Yung kalsada na araw-araw kong dinadaanan, parang mas tahimik. Yung mga bahay na nakikita ko, parang mas pamilyar. Parang alam ko na ito na yung huling beses na papasok ako bilang estudyante doon. Pagdating ko sa school, nandun na yung mga kaklase ko. Halos pare-pareho kami ng itsura. Nakaporma pero halatang hindi sanay. Yung iba, tawang-tawa dahil naiilang sa suot nila. Oy, graduate na tayo mamaya, sabi ng isa kong kaibigan. Parang hindi pa rin totoo, sagot ko. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung masaya ba ako o kinakabahan. Nagsimula yung programa. Nakaupo kami sa harap. Nakaayos sa upuan na gawa sa kahoy. Mainit, pawis na pawis, pero walang nagre-reklamo. Habang tumatagal yung programa, unti-unti akong kinakabahan. Lalo na nung nagsimula ng tawagin yung mga pangalan. Isa-isa silang umaakyat sa stage hanggang sa narinig ko ang pangalan ko. Sa totoo lang, parang hindi ko agad napansin. Parang lumayo yung tunog. Pero nung tinapik ako ng katabi ko, saka ako tumayo. Habang naglalakad ako papunta sa stage, pakiramdam ko ang bagal ng lahat.
Naririnig ko yung tibok ng puso ko. Pag-akyat ko, iniabot sa akin yung diploma. Isang simpleng papel, pero nang hinawakan ko yon, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam. Parang lahat ng pagod, lahat ng hirap, nandun na sa kamay ko. Paglingon ko sa gilid, nakita ko na si nanay. Nakatayo siya sa likod. Hindi man nakaayos ng damit, pero nakangiti siya. At kahit malayo, nakita kong may luha siya. Doon ko na-realize, hindi lang pala para sa akin to. Pagkatapos ng graduation, umuwi ako sa bahay. Walang selebrasyon sa labas. Walang picture-picture na marami. Isang litrato lang, gamit yung kamera ng kapitbahay. Sa bahay, may konting handa si nanay. Pansit, may tinapay, at ilang bote ng soft drinks na hinati-hati naming lahat. Dumating yung ilang kapitbahay, binati ako at kinamayan. Graduate ka na pala, congrats. Ngumiti lang ako. Habang kumakain kami, tahimik lang ako. Hindi dahil malungkot, kundi dahil iniisip ko kung ano ang susunod. Kasi pagkatapos ng araw na iyon, wala nang sigurado. Mag-aaral pa ba ako? Magtatrabaho na ba? Kaya pa ba namin? Hindi ko alam. Pagsapit ng hapon, unti-unti nang umalis yung mga bisita. Tahimik na ulit yung bahay. Lumabas ako at umupo. Hawak ko yung diploma. Matagal ko lang siyang tinitignan. Hindi dahil hindi ako makapaniwala, kundi dahil sinusubukan kong itindihin kung gaano kalaki yung araw na iyon. Sa loob ng papel na hawak ko, hindi lang pangalan ko ang nakasulat. Nandun yung mga gabing nag-aaral ako kahit walang ilaw, gamit lang ang kandila. Yung mga araw na pumasok ako kahit walang baon. Yung mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko pero hindi ko ginawa. At nandun din sila nanay at tatay. Yung tahimik nilang sakripisyo, yung mga bagay na hindi nila binili para sa sarili nila, para lang may maibigay sa akin. Yung paniniwala nila na balang araw may mararating ako. Habang nakaupo ako doon, unti-unting lumulubog ang araw. Tahimik ang paligid, walang ingay, walang nagmamadali. At sa unang pagkakataon, hindi na ako estudyante. Umiti ako kahit may konting bigat sa dibdib. Kasi naisip ko, hindi pala kailangan alam mo agad ang lahat. Minsan, sapat na natapos mo yung laban na nasa harap mo. At bukas, panibagong laban na naman. Dahan-dahan akong tumayo, hinawakan ng mas mahigpit yung diploma ko. Hindi bilang katapusan, kundi bilang paalala na kahit simpleng pangarap lang ang meron ka, kung pinaghirapan mo, darating ka rin sa araw na masasabi mong, kinaya ko. At habang papasok ako ulit ng bahay, dala ang gabing unti-unting bumabalot sa paligid. Alam kong hindi na ako katulad ng dati. May takot at duda pa rin. Pero may isang bagay na mas malinaw sa ngayon. Handa na akong harapin kung ano man ang susunod. At sa pagtatapos ng gabing ito, dalhin mo ang alaala ng iyong kabataan. Ang mga simpleng araw na hindi mo napapansin noon. Pero ngayon, siya palang pinakamahalaga. Magpahinga ka na, kaibigan. At
at hayaang yakapin ka ng katahimikan, kasama ang mga laala